na nagpa-participate. Sino po ang ready? Yan, thank you sa mga nagpa-participate. So habol na lang po yung mga hahabol, no? Pwede pa po natin i-send yung yung link natin. So pakilala ko na po. Yan, thank you po. Isa lamang po siyang Sapphire Elite Executive. Meaning, potential income is 200,000 per week. And mentors, isa siyang networker. Ano ang ibig sabihin? Isa po siyang builders o marami na po siyang natulungan na na-sharean ng opportunity dito sa ganitong networking industry. Pakilala na po natin si Mentor Gabriel Castillo. Mentor Gab, the floor is yours. Amazing morning po sa lahat. Yan po. Malinaw po ba? Sound check po. Yes po. Nakikita yung aking sarili. Wait lang po. Ayun. So, amazing morning po sa lahat. At congratulations po sa lahat po ng mga I am warrior na patuloy po lumalaban para sa mga pangarap nila. Ano po? So, lahat po na nagtiyaga, lahat po ng mga may ginagawa, wala pong ibang dulo to kundi resulta. Yun nga lang, hindi po lahat ay sabay-sabay na magkakaresulta. Ano po? Wait lang po, may chinecheck na po ako sa ano. Hindi daw po kayo nakikita, Mentor. Wala pong cam. Ano po, wait lang po ha. Ito lang po. Wala po. Wait lang po. Sa cellphone na lang po Sige ako connect. Sa cellphone na lang po. Okay po. Okay po, antayin lang po natin si Mentor Gab po, no? Alam ko po, excited na po ang lahat. Ayan. Ay, wala pa pala. Mentors, yung mga kaya po mag-open, open po tayo. Ayan, nandiyan na po si Mentor Gabs. Okay po. Naka-mute po kayo, Mentor Gab. Naka-mute pa. Paano po? Wait lang po ah. Ayan, hindi na. Ayun po, okay. Sinsa na po, technical. Ayan, amazing morning po sa lahat. Maraming salamat po sa pagbibigay po ng pagkakataon na ma-invite nyo po sa ganitong mga session at gathering po ninyo via online. So ako po ay nagpapasalamat at sobrang nagagalak kasi na-appreciate nyo po yung leadership na meron po tayo. By the way, ako po si Gab Castillo, medyo nangangapa pa sa IAM at nag-a-adjust. Alam naman po natin na kami po ay 1 month pa lang dito. So maraming adjustment na dapat gawin. Number one pong ginagawa namin dito ay adaptation. Ina-adapt po namin yung culture na meron po ang IAM kasi importante po yun sa amin. By the way, pakilala po, ako po si Gab Castillo. Ako po ay high school graduate, delivery boy ng tubig, construction worker. At mataas lang yung pangarap, kaya napunta po sa industriya. At naniniwala po ako na ang industriya po natin talagang kaya magpabago ng buhay. Basta, kailangan gustuhin mo lang siya. Ano po? Maraming pumapasok dito sa industriya natin, pero hindi lahat ay pinapalad. Kasi ang isa po sa nakikita kong sekreto sa industriya natin, alam nyo, lahat ay pwedeng pumasok, lahat ay pwedeng makita yung opportunity. Kaya lang, marami po ang hindi pinapalad kasi yung willingness nila nagbabago. Ano po? Maraming gustong yumaman pero ayaw sumama doon sa proseso.
ayaw sumabay, ayaw gawin yung proseso. Ayaw nilang mahirapan or natatakot po sila. Maraming kinakatakutan. So hindi tumutuloy. So marami pwede mag-umpisa. Ang problema nga lang, yung success kasi ng mga taong pumapasok dito nasa dulo. That's why, kung hindi ka willing na daanan yung proseso na yon, mahihirapan ka po. So hindi po, ang maganda po dito sa industriya natin, hindi kinakailangan na magaling ka. Hindi kinakailangan ng mga background mo, hindi kinakailangan ng ng pagiging perfect mo, ano? Ang kinakailangan dito ay ano ba yung goal mo, ano yung vision mo, ano ba yung gusto mo sa buhay, ano ba yung pinaka-deepest why mo. That way, doon tayo magkukumit. Ano po? So, ako hindi ko po alam kung ano yung itatopic ko. Pero sabi nga ni Mentor Noemi ay may mga ilang katanungan po na itatanong sa akin na relate doon sa mga sa mga pinagdadaanan po nating lahat. Wala pong madali, ano? Tandaan niyo po, wala pong madali. Lahat po ay mahirap. Even sa labas po ng IAM, kahit hindi po kayo mag-IAM, mahihirapan din po tayo. Ang maganda lang, kung naka-IAM tayo sa industriyang ito, yung hirap natin, merong dulo eh. Merong next doon sa hirap mo eh. Yun yung success. At ang pinakamasarap na success kapag nakukuha mo na siya yung galing ka sa mahirap, galing ka sa proseso. Kaya wag po nating lalaktawan yun. Wag nating skip po yung hirap na yun. Ano po? Ah, Mentor Noemi, ano po yung mga katanungan niyo po na kailangan ko pong ma-address para makatulong po sa ating mga kasama? Ayan. Thank you po, Mentor Gab, no, ulit sa sa pagbigay ng time po sa amin. So, yun, no, mentors, kayo mag-ask ng questions. Ako po muna, no, Mentor Gab. Ang question ko lang po, no, Mens, bakit po naisipan nyo na lumipat sa IM Worldwide? Kasi di ba dati na po kayong networker? Ano po yung difference sa dati nyo tsaka dito po sa IM? Ano po yung nagmulat sa'yo na mag-join ka po dito sa IM? At tsaka paano ka po na Okay po. So, una, ano po, kung paano ko na-invite, si FTJ po kasi yung nag-invite sa akin. Actually, hindi niya ako ini-invite. Ang ginagawa niya po, lagi niya akong kinukongratulate sa mga team building namin, sa mga activities, sa mga ikot ko sa iba't ibang lugar. Lahat ng activities, alam niyo po, si FTJ, lagi nakakonect, laging pumupuso, lagi nagla-like, tapos nagpi-PM sa akin. Alam niyo po, minsan hindi direct eh. Ang tawag doon, indirect. Ah, lagi siyang nagpaparamdam sa akin, pero hindi pa naman siya kaluluwa. Lagi lang siya nagpaparamdam sa akin. So, one time na medyo naboboard na ako doon sa ginagawa. Sa bagay ito naman po discreet naman po ito, no, yung pag-uusap natin hindi naman makakalabas. Kasi siyempre pinoprotektahan ko rin yung image ko at saka yung mga kasama ko doon sa previous. So, may mga nangyari kasi personal, para sa team, para sa company, para sa aming dalawa ng may-ari. Hindi naman kami magkaaway. Pero dumating yung point po na parang na-bored na ako, na hinahanap ko, may mga tanong kasi ako sa sarili ko, na kasi although kumita po ako doon at nabago ang buhay ko at malaking utang na loob ko sa previous, hindi ko sinisiraan at binapakpait yung pinanggalingan ko. Kasi dyan po ako nanggaling, dyan po nabago ang buhay ko, dyan po ako nakapagpagawa ng mga bahay, ng condo, ng resort. So totally nag 360 degrees po 360 ang buhay ko umikot. So nung nagkaroon po ng question sa sarili ko na ba parang monotonous na yung nangyayari, paulit-ulit na lang. Alam niyo po, isa pala sa mga darating sa buhay natin pagka nakarating kayo sa taas, yung tipong nagiging monotonous na yung nangyayari, normal na lang sa'yo. Pag naging normal na lang sa'yo yung araw-araw, yung routine, at tapos yung resulta, tapos parang wala ng improvement, parang wala ka ng grow, hindi na pera po yung yung tinitingnan mo eh, kasi nakasagad na po doon eh. Para sa kalaman niyo po, dumating po yung point na yung pinaka-peak na income na dumating sa akin po,
kumita po ako halos ng 300M. So, nasa 3.5 million per month yung kinikita ko. Thankful po ako doon. Kaya lang, alam niyo po yun, pag hindi na pera ang motivation mo sa buhay, may mga pagkakataon na maboboard ka na. That's why parang hinahanap ko sa sarili ko yung ano pa yung next level na pwedeng i-improve pa sa sarili ko. Kaya tinanong ko yung sarili ko, kasi kung wala na nag-i-improve sa akin, ano pa yung growth na pwede pang mangyari sa akin? Paano ko ma-apply yung mga natutunan ko sa buhay in the past 8 years na ginagawa ko? Kumbaga, tanggalin yung pera. Yung personal, yung nangyayari sa loob, doon ako na-board. At tapos may mga issue in concern sa company na hindi na-address. At ako po yung tumatayong parang ama ng company. Kasi yung company po kasi ay walang management. Parang ako po yung management. Tapos maraming mga concern and issue, mga iniiyak na mga kapwa ko distributor na hindi na-address. So ako po yung naka-front. Ako yung taga-salo shock absorber. Parang napagod po ako sa ganun. So hindi po ako lumipat sa IAM dahil sa pera. Lumipat po ako dito kasi may personal pa may personal po akong dahilan kung bakit po ako umalis. Hindi ko na lang muna sasabihin po sa inyo kasi masyadong personal. Ngayon, talagang parang na-stuck up ako. Ano po? Naging stagnant yung learning, naging stagnant yung pwedeng maging improvement ng sarili ko po as a leader. Ano po? So parang wala ng challenge at all. Yun sa madaling sabi. Nawala na po ako ng challenge kasi in the past 8 years ng company, ako po yung overall top 1. So parang wala na pong challenge. That's why naghanap po ako ng challenge. Apo. So siguro may mga follow-up question pa po doon. Pwede po kayo magtanong ulit. Mens, ano yung kasi syempre 'di ba ang daming mga sikat naman din na iba't ibang mga network company. Bakit IM yung napili niyo? Actually, apat po kasi yung target ko talaga na company na kasi ang isa po kasi tiningnan ko stability ng company. Number 1 po stability talaga kasi ang IAM po, ang history ng IAM at saka history po ng previous ko, sabay po sila Sabay po silang lumitaw. 2017 din kami. Lamang ang napansin ko habang tumatagal si IAM pataas ng pataas, progressive siya, progressive. Parami ng parami yung incentives. Kami po kasi pawala ng pawala. So, kaya tinanong ko kay Pres yun Pres, kasi 2 years na po kasi kaming nagpapabago-bago ng Complan. 2 years na kaming parang paliit yung yung income. Kasi nagulat nga po ako nung nag-usap po kami ni Pres. Yung si Ma'am May nag-a-average siya ng 2.5 million sa Unilevel. Para sa po sa atin na lang. Yung sa akin po doon, wala akong Unilevel. Sabihin, hindi nag-innovate. Si IAM nag-innovate. Tapos wala siyang changes. Isa po sa nakita ko wala siyang changes na nangyari. Sa halip, ang daming nadadagdag. Alam niyo po, ang swerte po talaga ng mga IAM members, especially yung mga top earner ni IAM. Kasi sabi ko nga, naiinggit po ako sa mga top earner mo, Pres. Kasi alagang-alaga ninyo. Talagang binihisa ninyo. Sa totoo lang po, mas malaki pa yung kita ko sa binary sa kabuang kita po ng top 1 ng IAM. Pero mas malaki po at mas marami ang incentives nila kaysa sa akin. So hindi po siya negative na inggit. Kumbaga, na-inspire po ako sa sistema na meron po si Pres. Napakalaki ng different. Kasi yung nakikita ko po sa ginawa ni Pres, nag-invest talaga siya. Hindi siya naging greedy. Yung kinikita po niya, ibinalik niya ulit, nire-invest niya ulit sa company,
nire-invest po niya sa mga distributor. That's why sobrang ganda po at saka talagang grabe yung nangyari po sa mga top earner. Kami po ay pag kinumpara ko po siya, napakalayo sa innovation, sa lifestyle na meron ang mga top earner, tapos yung stability ng company. Ano po? Yung stability ng company hindi nababago. Isa po 'yan sa mga sa mga kakikitaan mo na i-consider mo na kung ang company talaga matatag, hindi nagbabago-bago-bago. Ano po? Kaya alam niyo po, panghawakan niyo mabuti. Sobrang swerte niyo po kasi nauna na kayo sa amin, naka-establish na po kayo. Maraming nagiging successful na alagaan ng company, na alagaan ni Press. Tapos isa pa po na nagustuhan ko po kay IAM, yung policy niya. Okay po yung mahigpit. Huwag po kayong madidismaya. Okay po yung mahigpit. Okay po yung maraming mga policy, mga requirements. At least secured. At least long term. Kesa po dun sa sobrang gaang gawin, sobrang open lang siya, delikado yun bandang huli. So yun po yung nangyari din sa amin. Ano po, stability rin ng company, yung complan niya para sa training. Diba yung training ni Press, hindi naman kailangan lagi niya sa magsasalita. Doon pa lang po sa policy, doon pa lang po sa complan niya, may training na siya eh. Napakalaki ng pagkakaiba. Sige po. Ayan, thank you Mentor Gab, no? Ayun. So mentors, no, nakita nyo na hindi talaga, baka kasi naiisip nyo, no, normal lang yung ginagawa ni IM Worldwide. Actually, sobrang laki ng difference natin sa IM Worldwide at saka sa mga ibang companies. And sobrang dami nating ways of earnings. So, yun nga na nabanggit ni Mentor Gab, kumbaga sa kanila, more on sales match and direct. Sa atin, unilevel pa lang ang laki na ng kita. No, kailangan mo lang talaga mag-build. Okay, so ayun, kasi po Mentor Gab, no, halos karamihan kasi dito is mga new blood, mga walang first time nila sa Worldwide. So kahit ako, first time ko lang din dito sa IM. Kumbaga talagang yung pagbibuild po galing din ako sa mga iba't ibang network company, pero user lang, hindi for pagbibuild ng maging networker, kasi yun yung pinakaayaw ko talaga. Pero kinain ko din dahil nga gumaling ako sa cancer. So yun yung parang naging yung way kung bakit na-open ako sa network marketing. So ngayon, Mens, ko naman po is paano mo naman na, kasi syempre baka kasi mindset nila top 1 na yan kaya malaki na yung income. Pero ngayon na nandito po kayo sa IM Worldwide, as nag-start kayo as parang syempre day 1, panibagong ulit. So paano niyo po ngayon ginagawa yung pagbibuild? Paano po kayo nag-IBP? Paano yung discarding niyo po doon? Okay po. So ang mindset ko po, tama po yung sinabi niyo, day 1. Tinalikuran ko, kinalimutan ko yung resulta ko. Kung tutuusin po, pwede namang hindi ako mag-networking na eh. Pwede na akong tumigil po, ma'am, sir, kasi established naman, may mga negosyo na ako, may mga paupahan na. Tapos, wala na akong inisipin ko, sarili ko inisip ko. Kaya nga lang, kung hihinto po ako sa pag-network, ito yung passion ko na eh. Kung hihinto ako, baka magkasakit ako eh. Yung wisdom, yung binigay sa atin ng Diyos na skills, kaya ka inilagay dito sa industriya, tapos hindi mo gagamitin, hindi mo isi-share sa tao, baka mabalda po ako eh. Baka one time, pagising ko, di ba, stroke patient na ako. Kumbaga, useless ka na sa mundo, wala ka ng purpose. So sayang, baka kasi bawiin, yun ang ingatan natin. Nandito tayo sa mundo kasi para magkaroon tayo ng value. Pinapadaan tayo sa hirap kasi yun yung binigay sa'yo ng Diyos. Kasi may matututunan kayo dun. At yung matututunan mo, yun yung magiging purpose mo. Kasi isi-share mo yun. Ano po? Kasi kung pera-pera lang ang pag-uusapan natin sa buhay, ang babaw po niyan eh.
ang mga taong namomotivate sa pera, yun yung mga mababaw na tao. Pero ang mga tao na namomotivate sa value, yan yung mga malalalim. Yan yung mga nakakakita ng purpose nila sa buhay. So ganun din po ako. Pwede naman akong tumigil na pa sa pag-network kasi ah, ba't pa kailangan ko mag-zero? Ba't kailangan ko mag-back to basic? Eh, tapos naman na ako. Kumbaga, pwede na ako mag-retire. May napatunayan naman ako sa industriya. Pero alam niyo po yun, di ba sabi ko nga sa inyo kanina, nawawala na ako ng challenge. That's why umalis ako doon. Nakahanap ako ngayon ng isang opportunity na matcha-challenge ako. Yung mas maganda nga ngayon kasi nakikita ko sila mentor May Simbulan, sila mentor Kapili. Yung lahat ng mga top earners nila, alam niyo po sa kanila ako nakatingin na na-challenge ako sa kanila kasi sobrang ganda ng opportunity. Subukan ko naman na magkaroon po ng company na merong may-ari sa atin lang. Merong may-ari na pinapahalagahan yung mga distributor, yung mga ano nila, yung mga leaders nila. Kaya ako po challenge po yung dahilan kung bakit po ako nandito. Okay. So, ang mindset ko po, nireset ko po lahat. Emotion, mindset, even yung habit ko, wala po akong iisipin na resulta ko na dati. Ang iisipin ko lang ngayon, bagong networker po ako. Sabihin natin, top 1 yan. Pero hindi naman po ako gumagamit ng pera para makabuo ng network. Kasi ang ginawa ko po prinsipyo, since day 1 ko to ngayon, lahat ng sasabay sa akin ngayon, magbabayad, magpipayin. Hindi po ako manlilibre ng account, hindi po ako magsasama dito dahil babayaran kita para sabihin, papatunayan mo na naman, Sir Gab. Hindi, organic po yung ginagawa ko. Hindi po ako nagbabayad ng mga leaders para lang sumama sa akin. Kasi hindi ko naman kailangan ng fame. Ang kailangan ko po mangyari, mag-materialize yung gusto ko po na challenge na magsimula ako ng bago. Kaya ngayon, yung sumasabay po sa akin, naninibago din sila kasi para daw akong walang resulta, para daw akong yung baguhan. Totoo po yun. Minindset ko po na walang resulta para hindi po mahirapan ako. Kasi kailangan ko i-accept sa sarili ko po na bago lang ako kay IAM at bagong industriya lang po ito. Although, nandun po yung skills, nandun po yung knowledge, nandun po yung experience. Ang binago ko lang po yung mindset ko. Yung mga wisdom, yung mga lesson learned, nandito na po. Yun lang siguro yung advantage na meron po ako ngayon. Yung tanong niyo po na karamihan po ay new blood, paano ko po ginagawa network? Isa po kasi sa binasa ko po dun nung dinidiscuss sa akin ni UpTJ, ano ba, tsaka ni Press, ano ba ang focus ng company? Sabi po nila, ang focus ng company, 90% ay products at 9% seller. Tapos 1% builders. So, ibig sabihin, ang laki ng opportunity doon sa builders kasi walang masyadong gumagawa. So, napatunayan na natin sa siguro halfway ng IAM career, puro products. Kasi nga nakita ko po doon sa mga top earner natin, 2.5 million, 2 million, 1 million products pa lang. Diba? So, ibig sabihin, yung 1%, doon po ako nanggigigil. 1% builders. Ano po yung gagawin natin? Kailangan nyo pong makapag-build talaga ng mga taong pwedeng mabago ang buhay. Hanap po kayo ng mga taong willing mabago ang buhay. Dalawa naman po opportunity natin pwedeng ito i-discuss Hanap tayo ng mga tao na pwedeng gumaling sa sakit. Pero may mga tao po na gusto mabago ang buhay. Kasi parehas sakit naman yan yung karamdaman sa katawan at saka yung karamdaman sa kabuhayan. So, diniscuss ko rin po kay UpTJ. Sabi ko, pwede ako magsimula para maging organic yung gagawin nating team, UpTJ. Hindi tayo magmamadali. Ang kukunin natin yung pinakamababa. Yung mga kasi masa po. Tapos, halimbawa, nag-5,600, nag-copper sila. Yung copper, maliliit na tao yan. Sila yung nasa underground. Sila po yung mga masa.
Pero yung mga taong yan yung mga taong hopeless. Yan yung mga taong gustong umasenso. At malalalim ang ano niyan, ang why niyan. So mas madali makabuo ng grupo kapag ka ang kukunin nyo dito yung malalalim ang why. That's why sila po yung mga walang potential, walang kapasidad na makapagbayad pero willing. Pero meron silang gusto. Ano po? Malalalim. Okay. Payamanin nyo po yung mga nag-copper. Pakitain nyo yung mga nag-copper. Sales after sales ang gagawin ninyo. Okay lang po yun. Huwag po kayong madismaya. Ay, baba naman, 5-6 lang. Pag ganyan po ang tingin nyo po dyan sa mga tao sumasali sa atin, kahit 5-6 lang yan, hindi ka nagdinegosyo. Gusto mo lang kumita ng pera. Alam niyo po ang negosyo natin, tao. Aanhin mo naman yung malalaking pasok. Wala namang tao. So, para sa akin, ang concept na nakikita ko po, hindi ko lang alam kasi ngayon ko pa lang ito ini-experiment which is siguro ginawa yung Compla na yan kasi may direksyon talaga yan. Para ang direksyon niya mula sa bababa pataas. Kasi mas mahirap yung mataas tapos biglang stop up. Tama po, doon nalulusaw ang grupo. Sa tingin ko lang. Kasi inaral ko rin muna siya tapos sabi ko ganito siguro yung ganito siguro yung projection ni ni press. Yung walang-wala, makagawa lang sila ng paraan. Alam niyo po, pinakamatatag na mga leaders na mananatili sa'yo, yung mga nangutang pa ng 5-6. Di ba? Yung mga nangutang ng 5-6. Maliit lang talaga kita dyan. Tama. Pero, guys, ito po yun. Sila naman yung pinakamalalalim mga ugat. Pag yung mga yan, kumita, doon papasok yung tinatawag na sales after sales. Paano yun? Payamanin mo yung 5-6. Doon ka kumuha ng gagawin mong Jade. Sa loob na mismo ng grupo mo. Ibig sabihin, mas matatag ang grupo kapag ka galing sa wala, gumawa ng paraan, yumaman, tapos nag-upgrade. Tama po. Kasi kapag ka, hindi naman ako against doon sa mga nagpapa-pay ng Jade. Kaya lang mayroong consequence kasi yun eh. Pag pinasok mo agad Jade, investor po yan. Tama? Investor sila. Authority. Kapag authority ang nakuha natin, hindi mo yan madadala sa hatawan. Tama po? Unless na magbigay sila ng contact, ng connection ng mga 5-6. Kasi 5-6 talaga po ang bubuo ng grupo ninyo. Payamanin nyo po yung 5-6 na yon. Doon nyo po, sila ang pahalagahan nyo rin po. Wag lang doon sa malalaki. Kasi sa history ko po, sa pagne-network ko, limited lang din po ang market ng investor. Kasi tama, magpipayin sila pero later on, ano ba 'yun? Ano ba naman 'yun? Ano ba, mga multi-millionaires, ano ba naman 'yun? Jade lang naman 'yun. 200,000 lang naman 'yun. Mas malaki. Ano ba, hindi 'yun yung buong yaman nila eh. Tama. Kumbaga parang sobra lang sa pera nila 'yun. That's why tingnan niyo po yung value Tingnan niyo po yung value, magkakaiba. Hindi po ako against sa Jade ha. Pero kung ang tanong niyo po kasi paano magsimula, simula tayo sa mababa. Kasi yung concept niya, may direction siya eh. Yung mababa, payamanin mo, saka sila mag-upgrade. Matatag yun. Hindi ka iiwan kasi bakit? May utang na loob sa iyo yun eh. Pero hindi naman tayo against sa mayayaman. Pero alam niyo po yun, kapag isang multi-millionaires nagbayad ng Jade, sa barya lang po yun. Pwedeng hindi niya i-workout yun. Tama po? Kasi sobra lang yun sa kanya eh. Pero once na yung 5,600 masa, buong yaman na niya yun, kayamanan na niya yung 5-6. Or ipinangutang niya, gumawa ng paraan, 5-6. Sa tingin niyo po, alin doon yung mas malaki ang value sa dalawa na yon? Alin yung may mas malaking pagpapahalaga doon sa kanilang inilabas o doon sa kanilang sinimulan? Diba? Maliit siya sa simula, pero guys, habang tumatagal yan, dyan ka po makakabuild ng grupo na talagang hindi ka iiwan, hindi aalis kay IAM. Ganun po. So, yun po yung nakita ko pong realization doon sa Complan nung dinidiscuss sa akin. Kasi sabi ko, paano ba tayo makakapagsimula? Huwag natin pahirapan sarili natin. Doon tayo sa masa kasi
Hindi po kasi ako particular din sa sa online kasi ever since po talaga offliner po talaga ako. Ako po ang ginagawa po namin relationship, hindi puro business. Ano po, kailangan po malaman niyo muna ano ba yung kailangan ng tao. Hindi tayo magbebenta ng products lang. Hindi lang tayo magbebenta ng opportunity lang. Kailangan mo muna, parang ano po 'yan eh. Ah, problem, cause, solution. Yan yung po yung formula. Problem, cause, solution. Huwag po kayong magbebenta muna ng solusyon, hindi niyo naman alam yung problema. Ang gagawin niyo po, kung may kausap kayong tao, alamin niyo muna, kwentuhan niyo muna, pakisamahan niyo, kaibiganin muna. Huwag puro benta kasi magiging ahente ka niyan. Kailangan po alamin niyo muna ano yung problema niya, 'di ba? Tapos, ano yung cause? Bakit nagkakaroon siya ng ganong problema? 'Di ba? Kaya, halimbawa, example, may sakit. So anong dahilan? Eh lagi pa lang puyat. So mapapayuhan mo siya. Eh lagi pa lang nagiinom o lagi ma-address mo bakit siya nagkaroon ng problema. O di kaya may cancer na ganito. So ngayon, after malaman mo yung problem, tapos matrace mo rin yung cause, saka ko po magsesend ngayon ng solusyon. Yun si I am, yung solusyon si I am. Ano po? Si I am. Wag po kayong magpaparamdam na kayo yung may problema. Example, may kausap kayo. Sa kagustuhan mo makabenta, parang nararamdaman tuloy ng kausap mo na ikaw yung may problema. Kasi kailangan mo makabenta. Tama? Sumali. Dapat po maramdaman ka ng kausap mo na ikaw yung ano niya eh. Nakita ko nga doon sa sa Agent of Hope. Malawak po yun, Agent of Hope. Ikaw yung agent. Hindi ikaw yung susolusyonan yung problema mo. Kasi minsan kailangan yung eagerness mo, sokdo lang i-empower mo ng gusto para lang makabenta ka. Kasi ikaw talaga yung may problema, hindi yung kausap mo. Ano po? So guys po, para makapagsimula tayo dito, lalo po sa mga bago, wag nating i-pressure yung sarili natin para lang makabenta tayo. Ang gawin natin kasi ang networking po ay business of relationship eh. Kailangan po muna maitanim yung relationship sa mga tao na magiging business partner mo dito. Kasi later on, halimbawa, sumali sa'yo dito dahil lang sa na power mo, na tawag dito, na hype mo, ay bumili. Kaya lang, ang intention kasi, mabentahan lang siya para kumita ka. Later, hindi po tumatagal yun. Ang maganda po dito, talagang yung na-address mo yung problema nila, na-address mo rin yung cause, tapos saka mo isa-send po yung solution. Ano po? Business of relationship. Magtanim muna kayo ng relationship, huwag puro benta. Ano po? So, medyo napahaba po yung sinabi ko. Sige po, baka po may mga tanong pa po. Ayan. Thank you so much, Mentor Gab, no? Sobrang ganda ng binagsak mo, yung realization, no? Actually, Mens, no, galing din po ako sa Copper, tapos nag-upgrade lang din ako. So, tama naman din po, no, yung sinabi ni Mentor Gab. Usually, pagka talagang mga mayayaman, kumbaga yung part lang ng pera nila yung no. Pero anyway, kumbaga ang ano ko lang naman din is siyempre kung numbers game, mas mabilis talaga tayong makakapagpalaki dun sa mga copper, no? And ang ganda po, Mentor Gab, ng ginawa nyo. Kasi kung tutuusin, pwede naman yun na bigyan mo na lang talaga ng account kasi may pera ka naman, pero organic yung ginawa mo, which is mas maganda po yun. Kasi kahit ako, yun din talaga ang magandang pagbibuild. Hindi, kumbaga, totoong resulta yung mangyayari. 'Di ba? Kasi marami rin yung sa pera. Dagdag ko lang po bago ko makalimutan po, Mentor Noime. Sorry po sa interrupt. Pang-filter mo rin kasi yung filter para malalaman mo rin kung sino yung mga hindi totoong mga tao na after sa success sa proseso. Filter kasi yun eh. Kapag kasi binayaran mo sila, hindi mo sila mapipilter. Sige po. Opo, tama po na, Mentor Gab. So, yun na, sa ngayon, since paano po nyo, paano po kayo ngayon nakakapagparami? 'Di ba sabi niyo po offline? Paano po yun? Paano po yung pagsiset nyo? Isa-isa, maramihan? Tapos,
sa warm market lang po ba kayo or pati po dun sa mga hindi nyo kakilala? Paano po yung approach nyo pagka ganun? Apo. May termino po kami diyan yung ubusan ng lahi. Ubusan ng lahi. Ganito po. Ah, sa ano kasi sa pag may sumali na isa, kunin mo na muna lahat ng kunin mo na muna lahat ng mga kamag-anak nila. Baga parang yung sa training na katol, yung spider movement na magsimula ka muna doon sa pinaka-inner tapos hanggang sa malapit sa kanya, huwag mo nang lalayo ng lalayo. Ano po? Ano lang muna, katol muna tayo. Ubusin muna natin 'yon. Tapos sa lahat ng sumasali, ganun lagi strategy. Ano po? Talagang magbabahay-bahay ka po. Pwede po nga kung advantage niya po na meron po kayong online. Ngayon, ang online kasi malawak ang reach out nun. Kapag may na-reach out po kayo, mahirap din kasi pag masyadong maraming kausap. Para sa akin kasi pinakamalalim kasi na conversation is personal. Kunin mo lang sila, attraction, makakonect lang kayo sa kanila online. Pero kapag uusapan nyo na para makapag-set kayo ng relationship sa kanila, offline mo na siya. Kaya mahirap din kasi na mag-deal ng marami tapos hindi mo naman sila ma-offline. Ibig sabihin, kung gusto mong lumalim siya, matatag siya, offline siya. Kung gusto mong malawak, online. Tama po. So ngayon, pag in-offline mo kasi, yun po yung kasing malalim talaga at matatag na na team na gagawin mo. Ang ginagawa po namin, pinipersonal po namin. Bahay-bahay or di kaya one-on-one. Sinasama kasi natin eh. Kasi ang problema kasi dito, ma'am, sir, pag meron kang napasali, paano mo sila maduduplicate? Hindi po pwede kasi na puro virtual training. Hindi kasi pwedeng parang educational training lang. Ang importante kasing training para sa akin po is actual training. Paano 'yon? Ipapakita mo sa kanila. Kaya marami po ang nalulusaw ang team kasi matalino. Kasi laging ang daming training. Kaya nga lang, wala pong application. Ang application kasi diyan kailangan po kasama, actual. So doon po tayo bumabagal kasi hindi natin na-acquire lahat. Kasi example, meron ka na papiin 100 kasi mabilis kang magpapiin. Ang problema, ilan doon yung pwede mong ma-duplicate? Meron tinatawag na attrition, meron tinatawag na momentum. In 3 months time na hindi po yan na-duplicate, mawawala po yan. Kasi yung excitement level, alam niyo po, actually 24 hours nababago yan eh. So pagka nagtuloy-tuloy yung 24 hours, yung 24 hours na yon, alam mo yon, kahit ang ganda ng opportunity na IAM, bakit may mga hindi kumikilos, bakit may mga ayaw mag-commit? Kasi hindi po agad na agapan yung 3 months nila. Yun yung sinasabi ni Press nung sa ISO, 90 days burn. Dapat within 90 days burn, mapakita mo sa kanya actual kung paano ginagawa. At masamahan mo siya, isama ka niya, ganun siya eh. Kasi actual pa rin po ang magti-training eh. The best lesson na pwedeng makapag-duplicate sa mga leaders natin is experience. Sa training, verbal, whiteboard, etc. Sa office o sa student style, wala pong experience doon eh. Learning lang yan eh. So, nai-enhance yung learning kapag ginawa natin siyang action. At yung action, nakakapag-create po yun ng habit. Yung habit naman na nakakapag-create ng wisdom. 'Di ba? At doon na magsisimula po yung resulta. So, ibig sabihin, kung ang training mo, ang dami mong training, pero wala kang action, dahil walang application, more on training, nasasayang din yung training. Kaya dapat nga, yung kung ano yung training ngayon, yun din yung application bukas eh. Tama ba? May narinig ka ngayong training, i-apply nyo bukas. Ilang beses dapat i-apply? Isang beses mong ma-attendan, apply mo na mas maraming beses. Kasi ang totoong training kasi hindi dapat tumihinto dito. Dapat po nagmamanifest sa gawa. At doon sa gawa, nagkakaroon ng adjustment po doon. Diba? Doon kasi nasasaktan, doon kasi napifail, doon kasi nagre-reject. Yun yung tunay na resulta po eh. Pagka na-experience mo na siya.
So, ang ginagawa po namin dito, pinapakita namin sa kanila kung paano gawin. Kaya hindi po kami pwede magpa-pay-in ng marami. Kasi imagine nyo po, yung lahat ng downlines ko doon sa previous company ko sumama sa akin ngayon, baka mapabayaan ko rin sila eh. So may tamang timing kasi ang downlines ko po doon nasa 600,000. O kung sumama lahat sa akin yun, di hirap na hirap po ako ngayon. So talagang may tamang ano po yan. Kaya ginawa ko pong filter diyan, kailangan magbayad sila. Kailangan mag-invest sila, kailangan mag-commit sila. Ngayon, kung hindi nila kaya mag-commit, okay, next ka na muna. Dito na muna ako sa magko-commit. That's why, pasalamat din ako kasi konti lang yung sumama. Parang nasa 100 plus lang yung sumama. O 200 plus pala. So, at least, duplicated naman na siya eh. Uulitin lang namin yung ginagawa namin. So, yun po, bahay-bahay, yung mga, tapos pag na-duplicate ka na, meron kasi kaming weekdays. Ang weekdays yung bahay-bahay. Ang weekend namin yung Sunday. Saturday, Sunday, mga big event po yan. Kung saan po sila, doon ka mas maraming leaders at doon sila nag-workout. Bilang tulong ko, ako ibababa, mga McDo, mga fast food. So yung trabaho nila ng weekdays, ikukonnive naman namin ngayon ng isang pagkakataon. So may parang sa weekdays, kalat-kalat. Pagdating ng Sabado at Linggo, buo ulit. Doon naman po doon naman po papasok si UpTJ, yung mga uplines para lalo sila ma-empower. Tapos yung after sales na ginagawa po namin, nagpa-pay-in po nagpa-pay-in ng 5-6. Okay lang po 'yun. Pang-common lang 'yun kasi may dalawang chance naman para mag-upgrade eh. Ang next po na gagawin ninyo, focus na kayo doon sa nag-member. May nag-member, mga 10. Focus kayo sa nag-member. Yung 10 na 'yon, magpapatawag ka ng training. Ang magte-training, yung authority. Example, yung upline ko, si UpTJ, siya magte-training. Anong training? Hindi motivation. Maximizing potential. Ano ba? Maximizing potential. Ano yon? Siyempre, hindi naman po nakuha sa unang pagkakataon. Huwag niyong pupursahin na mag-gold. Huwag niyong pupursahin na mag-jade. Kasi madadala yan. Kasi baka isipin na, scammer tayo. Sorry. Ano ba? Okay naman yung close dealing. Pero kung yun lang ang kaya niya, okay lang yun. Baka kasi hindi pa niya naiintindihan. That's why doon yung po sa pauupuin sa training. Ang training po niyan, yung maximizing potential. Wala kayong ibang pag-uusapan doon kundi ano yung mga disadvantage at advantage. Lahat doon hihimayin. So parang napaupo mo na sila sa training. O kahit Zoom lang siya, o di gamitin natin yung power ng Zoom para lang maintindihan. So kailangan magkaroon lang po sila ng mas malawak na knowledge at understanding doon sa ginagawa nilang business, bakit sila nag-5-6. So, sales after sales. Yung 5-6, dahil maku-curious sila at matatakot sila na may masayang sa kanila, that's why mag-upgrade sila ng gold. Yun po. Ayan. Sige po. Thank you, Mentor Gab, no? Ang ganda ng mga tips na sinasabi ni Mentor Gab. Kaya talagang hindi ako magtataka kung bakit top 1 ka ng company dun sa dati mong kasi talagang sa mindset lang talaga ang laki ng difference. Tapos isa sa pinaka nagustuhan ko sa inyo, Mentor Gab, no, kasi ito po yung isa sa mga nagiging sakit po talaga ng mga dating kumbaga networker na tapos lumipat, yung pagiging acne. 'Di ba? Yung kanina nabanggit nyo na kahit na meron ka ng resulta is hindi mo, kumbaga laging bago ka. Okay, kasi Apo. marami rin po sa IM kasi, no, minsan ganon din po yung nagiging sakit dahil nga meron ng resulta, naglalaylo. So yun mga mens, no? Imagine niyo mga mens, kung tayo wala pang resulta, wala pa tayong karapatan maglaylo. Kung si Mentor Gab nga resultado na. 'Di ba? Pero hindi tumitigil. So, at saka doon din po talaga din nagkakatalo, no, Mentor Gab, yung
yun ang maganda kasi nga marami na ang trainings, yun nga lang nagkukulang naman tayo sa applications. Doon talaga nagkakatalo-talo yung mga mentors sa application. So, yun mga mentors, baka may mga baka kasi mayroon dito mga questions para hindi lang ako din yung nag-ask. Ayan, Sige po. pwede kayong mag-ask Tanong na po. questions. Ayan, kasi sayang Tanong po. po kakataon na si Mentor Gab nandito. Darating yung time, sobrang busy na niyan. Ayan, Mentor Gab, may tanong po dito, no? Ano daw po yung habit na ginagawa niyo? Siguro bigyan niyo na lang kami ng list. Yung kunyari, everyday, yung list na ginagawa niya. Pagkagising, paano yung, routine. Apo, routine. Siyempre, ang routine natin, dahil nasa IAM na tayo, every morning, una po, siyempre, pray. Pangalawa po, smile. Simulan natin ng positivity. Kahit wala kang ulam, kahit baon ka sa utang, pilitin nyo pa mag-smile. Kasi, ko lang po, i-share ko rin sa inyo yung isa sa mga sekreto para maging positibo yung buhay natin. Ano po, sa umaga pa lang positive na tayo. Ano po, positive na tayo. Para yung simulan mo yung araw mo na positibo rin siya. Okay. Di ba ito si God? Si God kasi, wala naman siyang favoritism eh. Tama. Kung mahirap ka ngayon, baon ka sa utang, hindi niya kasalanan yun kasi hindi naman siya nangutang yan eh. Ikaw ang nangutang yan eh. So, ibig sabihin, kung ano yung buhay mo ngayon, ginusto mo kasi yan. Kung laylo ka ngayon, ginusto mo kasi yan eh. Kung parang nararamdaman mo, hindi ka magiging successful, ikaw kasi may gusto niyan. Kasi yun yung pinipid sa iyo ng Diyos dahil yun yung gusto mo. Parang ang Diyos kasi, your wish is my command. Kung anong gusto mo, yun bibigyan niya sa iyo. Kasi kung anong tanggap ng utak mo, parang ganito lang. Ang mahirap sa Pilipinas lalo naghihirap kasi tanggap nila na mahirap sila. Ang mayaman hindi naghihirap. Bakit? Hindi nila matatanggap na maghihirap sila. That's why you are the creator of your own life. Ikaw talaga ang nagdidikta ng buhay na gusto mo. So, ang Diyos ganito kasi. Halimbawa, nagkasakit ka, gusto ba ng Diyos yun? Hindi. Ikaw may gusto nun eh. Naghihirap ka, kasalanan mo rin yun. Ang Diyos kasi mag-spread out yan ng positive at negative sa paligid mo. Nasa paligid lang natin siya. Kaya lang hindi natin napapansin na kumukonek tayo. Saan tayo kumukonek? Sa universal mind ng Diyos. So, utak pa rin mo. Utak po ang kumukonek sa Kanya. Utak. Universal mind. So, spread out niya yun. Negative, positive yun. So, kung sa umaga pa lang, negative ka na mag-isip, dun ka kukonek sa negative. That's why ang ibubuhos sa'yo negative. Kung positibo ka, mag-isip, basta, tandaan niyo po sabi nga, mindset is everything. Mindset is everywhere. Kasi totoo yan. Wala yan sa sipag. Tignan niyo po, ang daming masipag, hindi pa rin nagiging successful sa IAM. Baka masipag lang siya, tama naman yung action niya, tama naman yung training na binabato sa kanya, kaya lang baka mali yung mindset niya. So unahin muna natin yung mindset bago yung habit. Yung habit kasi susunod na lang siya eh. Ang habit kasi ay resulta ng mga maliliit mong ginagawa araw-araw. Kaya nagkakaroon ka ng habit. So kung habit mo sa simula pa lang negative pa, anong action ang inaantay mo na maging habit mo? Eh kung negative ka na mag-isip sa umaga pa lang. So yung habit natin, susunod lang siya, depende sa mindset mo. So ang una nating aayusin sa araw-araw na ginagawa natin, yung mindset natin. Pag inisip mo lagi kasi na mahirap naman, ang daming requirements, etc. Oh, that's why mahirapan ka talaga. So ngayon, dahil mahirap ang iniisip mo, paano susunod yung galaw mo? Paano susunod yung action mo? Eh, mahirap nga ang thinking mo. Tama ba? So dapat maganda nga, kanina ko ba narinig yun, mentor natin, na abundance mindset. Dapat meron tayong abundance mindset. Parang mindset ng Diyos na hindi na uubos yung blessing. Kukulangin ka talaga ng oras kapag inisip mo na hindi na uubos yung blessing. So sa umaga pa lang, ayusin na natin yung mindset. Kasi yung mindset natin ang magdidetermine kung anong action at habit ang gagawin mo sa araw na yon. So kumunik tayo, smile. Alam niyo po, isa sa nagustuhan ko talaga sa IAM, God center siya. Mula sa may-ari, mula kay press.
na yun po yung hindi ko nakita sa previous ko. Doon po, ipupost ka na yumaman. Yayaman ka, kaya lang ang trust mo nasa sarili mo. Kumbaga magkakaroon ka ng pride at ego na kaya ka yumaman dahil sa sarili mo. Kasi disconnected eh. So isa po yun sa sinasabi kong personal na dahilan kung bakit po ako talaga umalis na, kasi bakit? Parang parang habang yumayaman din ako, parang naliligaw na, nalilihis na rin ako. That's why, nung nakausap ko si Pres, actually meron pa akong sanang tatlo na company na kakausapin. May nakausap na ako bago po ang IAM eh. Yung kulay orange, kausap ko na po yung doon, yung isang idol natin doon. Nagkita na kami noon. Kaya lang hindi ako na satisfied. Hindi naman ako kailangan i-please eh. Hindi naman ako kailangan i-satisfy kasi hindi naman kailangan ang company ang mag-a-adjust sa akin eh. Pero may hinahanap talaga ako. Pangalawa kong na-meet si UpTJ tsaka si Press. Doon pa lang huminto na ako eh. Yung kakausapin ko pang that next, hindi ko na kinausap. Kasi nag-stop na ako dahil na-touch na ako eh. Ito yung tamang tao. Hindi lang tamang company ang hinanap ko eh. Tamang tao na sasamahan ko. Tamang mga mentors na nasasamahan ko. Kasi kailangan ko ma-challenge eh. Galing ako dun sa na board na ako na wala na basta maraming dapat kong ayusin even sa sarili ko. Kaya yun guys, habit. Ang habit kasi maliliit na bagay na gagawin mo araw-araw, nagiging malaki yan. Pag lumaki yan, magiging habit mo na siya. Yung habit kasi parang normal na siya. Parang example, yung nga, 'di ba, sabi dun sa training, parang pagkakape, 'di ba? Ang pagkakape hindi nire-remind 'yan. Kasi habit mo na siya. Ganoon din sa success. Kung ang ginagawa mo araw-araw ay may kaugnayan sa success mo, yun ang gawin mong habit. 'Di ba? Example, nasa IAM ka. Dapat kahit sa panaginip, naiisip mo si IAM eh. Napapanaginipan mo. Isa lang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, talaga naka-inject sa pagkatao mo, sa sistema, sa katawan mo, sa utak mo, si IAM. That's why, I'm sure na kapag kaganon po ang nangyayari sa'yo, walang kilos at galaw, or kahit makipag-usap ka sa ibang tao, kahit toothpick ang pinagsimulan ng usapan nyo, IAM ang ending niyan. Pero kapag hindi mo siya sistema sa katawan mo dahil hindi mo siya naging habit, kahit IAM ang simula ng usapan niyo, magiging chismisan ang ending niyan. Tama? So, ganun siya, ganun yung difference niya. That's why, kung talagang, yun yung isang pinaka dapat na matagal na collection kasi. Doon tayo nagtatagal eh. Sa mga nagsisimula, oo, mahirap sa simula. Kasi wala ka pang habit. Pero since nag-connect ka na at nag-commit ka na dito kay IAM, dapat po yung thinking mo, yung mindset mo, yung puso mo, yung galaw mo, yung bibig mo, dapat puro IAM na siya. Kasi habang dumadami ang ginagawa mo at buong sistema ng katawan mo ay papunta kay IAM, mas mabubilis po yung habit, yung resulta. Dahil doon ka nakapokus. Parang laser siya eh. Focus mo na siya, si IAM na siya. Huwag ka na mag-entertain ng kahit ano. So, even sa ganito po, gusto mong yumaman, pero entertain ka ng entertain ng mga negative sa paligid mo. Gusto mong gumaling, matuto. Kaya lang, panood ka ng panood ng mga balita, puro ka flood control. So, paano? Kasi, isa pa, gusto ko pang may share sa inyo. Tapos na tayo dun sa mindset. Dito naman tayo sa puso. Ano ba? Sa puso po, tama, dapat baliw ka IAM. Yung baliw, walang ibang bukang bibig yun si IAM. 'Di ba? Yung tipong kahit sino kausap mo, kahit na ano pinag-uusapan, IAM pa rin ang direksyon. Okay. Punta tayo sa puso. Ang puso natin, dalawang pwedeng pumasok diyan. Dalawang pwedeng pumasok, pero isa lang ang dapat. Ano po? Galit at pag-ibig. 'Di ba? So hindi daw pwede magsabay 'yon. Kasi isa lang puso, 'di ba? Hindi pwede magsamay yung galit at pag-ibig. Yung negative at positive. So kung gusto mo talaga po na maging successful kay IAM, kapag ready na yung mindset mo, i-ready mo rin yung puso mo. Dapat ang nandyan lang yung love. Sino ba yung love mo? Dapat si IAM lang love mo. At huwag ka mag-entertain ng kahit anong galit kay IAM. Kasi pagka nagkaroon ka ng kahit
duda, nagkaroon ka ng takot, nagkaroon ka ng insecurities, o nag-isip ka ng negative, yung apektado puso natin. So maapektuhan din yung galaw mo. Kaya kailangan po, love mo si I am. Whatever it takes. Love mo siya. Kasi pag once na nawala yan, baka matulad ka sa akin. Nawala na yung love ko doon sa passion na ginagawa ko kasi hindi na-address yung mga issue in concern. That's why, instead na love, napalitan siya ng challenge. So, kaya ako, ganun po kayo dito. Dapat tayo po, yung mindset natin, puro I am. Yung puso natin, puro I am. Yung kilos, susunod yun. Kasi walang magagawa yung kamay natin, yung paa natin, walang magagawa, pati mga internal organ natin. Kapag ka yung utak mo nasa I am. Ganun po siya. So, kaya may mga iba na naglalaylo, humihinto, tinatabangan, kasi hindi na ayos ang mindset. Hindi na ayos ang mindset. Ayun po. Sige po. Ayan. So, sobrang laking factor talaga ng mindset, no? Kasi yun yung magte-take actions talaga. Kahit sobrang hirap ng dinadanas mo, pero kung ang mindset mo is yung goal mo, magawa mo, ayan. So, kahit mahirap, gagawin mo talaga. So, yun, Mens, meron pang questions dito. Pasensya. Sige po. Sige lang po. Susulitin na namin yung kasi Opo. sobrang busy nyo. Ayan. Meron pong question po. Pwede po mag-open, mag-unmute po si Mentor Edita Versosa Gonzales. Pwede ka po mag-unmute, Mens. Yes, Ment. Amazing morning. Ayan. Thank you so much, Mentor Gab. Grabe, ang laki, no? Ang laki talaga ng factor kapag dating networker. Ayan. Kami rin, dati rin kaming networker. At yung mga previous networking namin, nung sila yung kumikita, tapos nung nag-grow na yung team namin, biglang nawawala. Biglang nawala. So, napaso kami talaga and hindi kami nag-join sa iba. And very timely lang kasi itong si IM Worldwide, meron na kaming health issue. Yan. So, yung barley talaga yung sa amin, grow sa amin. Kaya, dito kami kasi nga, is because yung sinabi mong mindset. So, nandito, hindi pa rin nakabitaw kahit talagang mahirap. Mahirap talaga si networking kasi hindi naman talaga maniniwala siya kapag wala ka pang resort. Pero ang ganda kasi, yung mga trainings at saka yung mga offline na pinanggalingan natin, ang laking tulong sa atin yun. Na-apply pa din natin. Ang tanong ko, Men, kasi meron akong isang nakausap, no, na nag-network, hindi siya networker parang lang siya wellness and rin yung health din yung kanya, pero not MLM, ba? Hindi ko naman siya ini-encourage. Actually, sabi ko, i-try lang niya. Pero kasi sabi niya sa akin, settled na siya. Okay na siya. Matagal na siyang dito sa business na to. Parang yung mga Tupperware, parang yung mga yun yung business niya. Pero, direct selling lang siya. Okay na siya doon. Ngayon, nagpapahanap siya sa akin ng mga client. Kasi nga, nag-ship tayo ng mga barley natin. Meron kasi tayong ka-business partner na logistic sa, shout out na din, logistic sa Netherlands. So, nagpapasabay-sabay yung mga product papunta sa Netherlands. So, isa yun sa mga natutulong natin sa mga members natin. Europe. Yan, baka gusto nyo magpasabay, pwede rin. Kasi mas makakatipid kapag hindi diretso sa DHL. Pero dapat Europe lang. Yun. So, nagpapasabay siya ng product niya. Ibang product yung kanya. So, tinatanong niya, baka daw meron akong pwedeng i-refer sa kanya. No? Sabi ko, hindi ko naman sinabing, nasa rin ako, yan, gano'n. Hindi ako nagbayabang. Kundi sabi ko, wow, good business. Sabi ko. Ngayon, nakita niya anong product natin. Tapos sabi ko sa kanya, baka gusto mong itry. Ang sabi niya sa akin, settled na siya. So gusto kong ipakita kasi parang may potential siya. Ibig sabihin, stagnant din yung business niya through direct selling lang. Gusto kong sinabi mo, di ba, na nandito tayo sa networking business, not only for the money. It's because gusto nating i-share yung hope. Diba? Gusto nating i-share yung ganda ng compensation plan plus yung ganda ng products. Kasi nakatulong talaga sa amin yung products. Sobrang nakatulong sa amin yung products. Kami ngayon, we're 60, hindi na kami bata, pero
alam namin na darating din yung time na makikuha namin yung financial freedom for the family. Sabi mo nga kanina, yung deepest why. Kaya siguro nandito pa rin kami. So, yun lang, Met. Bigyan mo lang ako ng tip para gusto ko siyang dalhin sa office. Pero kasi sinabi niya talaga na settled na ako dito. Ayan. Pero, binubus ko siya, sabi ko, congratulations, sabi ko, pwede tayo mag-collab. Parang mag-ano parang ano tawag dito, yung mga vlogger. Sabi ko, pwede tayo mag-collab. Yung business mo and business natin, I mean, yung product mo and product ko, pwede naman gawin na dagdag lang, yung mga gano'n. So, baka meron kang mabibigay sa akin na napakalupit na pwede natin siyang madala sa office. Ayun lang, Mens. And thank you. Thank you po, Ma'am Edita. Ayun po, ang tanong ko lang po, saan po siya settled? Nakaano po kayo, nakamute? Unmute po. Nakamute po ka po, Ma'am Wait lang po. Mentor. Ayun. Settled na daw siya dun sa kanyang ginagawang business. Kasi meron din siyang gas station, parang yun, another business. Tapos yung health and wellness niya nga as ano lang, direct selling. Alam naman natin, pag direct selling, di ba? Walang ano yan, walang magandang compensation plan na kung bakit ka napunta I am, yun. Kaya Pero wag niyo po nakita sasabihin sa kanya yung ganun. Oo. Ang tanong niyo lang po sa kanya ay settled ka na siguro sa sarili niyo po. Pero naranasan niyo na bang makatulong sa mas marami pa? Yung tipong may mga yumayaman sa ilalim niyo. Yung may mga tao na tutulungan kayo kasi direct selling, siyempre sarili lang 'yon. Yun yung advantage. Ang direct selling kasi, siyempre nakakabenta ka. Nakakatulong ka in terms of products, siguro dahil nabebenta mo sila. Pero ang tanong kasi doon, wala kasi sila doon ng program na meron sa atin. Tayo kasi pwede magpayaman ng mga tao sumasali sa atin. Ang tanongin niyo po, ilan na yung yung mga tao na yumaman tulad niya na naniwala at sumama sa kanya. So, alam mo, may isa pa akong nakitang journey na pinakamasarap pala na pakiramdam ay yung hindi lang tayo yung pwedeng yumaman dahil meron tayong sistema na pwede palang pinakamasarap na makapagpayaman pala tayo ng ibang tao. Yun po yung unique sa network marketing na akala nila recruit lang, hindi nila alam na kaya natin sila nire-recruit kasi nire-recruit natin silang yumaman. Yung iba kasi ang thinking, nire-recruit mo lang ako diyan kasi gusto mo magkaroon ng direct referral, gusto mo magkaroon ng pairing, hindi. Kasi after ng direct referral, yun yung may bonus lang naman kasi yun program ng company yun Pero ang pinaka-essence kasi noon, nire-recruit natin sila kasi may nakita tayong opportunity na kung yayaman tayo, possible na yayaman din sila. Yun po yung difference. So, itanong mo lang sa kanya kung ilang tao na yung yumaman sa kanya dahil sa ginagawa niya. Yung siya, settled na siya pero nakapag-settled na ba siya ng ibang tao? At ipakwento mo sa iyo kung ano yung pakiramdam ng mga tao na yumaman dahil naging settled din sila. Po. Met, ang ganda. Tama nga naman. Kasi talagang yun yung ano natin Yun yung mission natin dito sa helping other people. Ayan. Thank you so much, man. Thank you so much, Mentor Gab. Thank you so much, Mentor Naomi. Yes po. Salamat po. Salamat po. Ayan, thank you so much po. Ang ganda ng sagutan, ng pang Miss Universe ang sagutan ni Mentor Gab. Ayan, Mentors, baka meron yung last 2 questions na lang po tayo. Ayan, so samantalahin na natin. Mentor Mark Idanan, baka may questions ka po. Last 2 questions na lang po tayo, Mentors. Ayan, thank you so much po, Mentor Gab. Sobrang talagang, ang ganda ng naibagsak nyo sa amin. Talagang, sobrang nakaka-relate din ako. Nakikita ko, tama sinasabi ni Mentor Gab na copper nga siya, pero talagang, sila yung may malalim na reason talaga bakit nila gagawin si I am. Kasi yung gusto nilang mabago yung buhay nila. And ang tanong ko na lang po sa inyo, Mentor Gab, kasi lahat naman nasagot na yun yung mga katanungan ko. Kasi unang katanungan ko sana, is yung bakit nyo napili si I Am Worldwide na galing naman kayo sa ibang sa dati yung company na networking din. So nag-join pa kayo dito pero sagot naman doon. Kaya ang ano ko na lang,
Ay, medyo hiningal medyo hiningal ako, no? Nabigla. Hindi prepared. Kasi nasagot na yung mga tanong ko eh. So, hingin na lang po ako sa inyo ng advice sa mga tao na, sa mga, hindi, wala naman akong pinapatamaan do. Kumbaga, para sa lahat to, advice na lang sa mga mentors na, kumbaga, hindi pa rin nakikita ng full yung kagandahan ng IAM Worldwide kasi mas pinipili pa rin nila na gawin siyang part-time compare sa at ibigay yung todo kay IAM Worldwide. So ano po yung mag-advise nyo sa kanila and sa mga pinanghihinaan din na pakiramdam nila ang tagal na nila pero wala pa silang nakukuhang result. Ayun po, Apo. Meds. So siguro ano po, hindi pa rin na nakikita. Kasi ganito lang yun eh. Bakit natin gagawin si IAM ngayon? Kasi kaya natin ginagawa siya ngayon kasi natatakot tayo sa darating na panahon. Kumbaga, marami mga tao kaya hindi pa sila nakakapag-activate, hindi nag-ignite, parang wala lang, complacent lang sila. Dahil hindi sila natatakot pa sa darating na panahon. Alam nyo, ang lagi ko pong mindset, bakit kailangan natin gumawa ngayon? Kasi yung presyo ng bigas is iba sa presyo ng bigas last 5 years. At magiging iba rin ang presyo ng bigas next 5 years. Ibig sabihin, wala pa silang surge of urgency. Hindi pa nila nakikita yung sarili nila sa pagdating ng panahon pag wala silang ginawa ngayon. So, yung mga tao na yon, sila pa, sorry pero wala naman tayong pinapatungkulan na. Pero in general nga yung tanong, in general din yung magiging sagot ko. Hindi pa sila nagpapahalaga sa time. That's why hindi pa sila nagbibigay ng full commitment nila. Kasi yung success dito, baga hindi pa nakikita yung value ng time. Nakita na nila yung I am possible kasi lantaran naman eh. 'Di ba? Yung mga nabago ang buhay, andiyan eh, o given eh. Kahit sino, napakarami nga eh. Ako nga nabubuang sa resulta na meron ng mga top earner natin. Ako buong nabuang nga. So, ibig sabihin, nakita ko na yung value ng I am. Nakita ko na yung kayang gawin ng I am sa buhay natin. Pero paano yung mga tao na hindi pa rin sila aktibo hanggang ngayon at lumilipas yung panahon na wala silang ginagawa, hindi sila nagbibigay ng full commitment. So, ibig sabihin, hindi pa nila nababalyo yung oras na darating ng panahon. Hindi pa sila takot. So, baliktarin ulit natin yung senaryo kanina. Problem, cause, solusyon. Ngayon naman, ang nangyari ngayon, nakita na nila yung solusyon. Di ba? Nakita na si IAM. Nakita na rin nila yung cause. Kaya lang, hindi nila pinapahalagahan yung magiging problema pagdating ng panahon. So sila yung mga tao nasa IAM na, pero hindi sila aware doon sa magiging problem soon. Pero nandito na sila sa solusyon. So hindi pa sila natatakot kasi hindi pa sila nakakaranas. So ang Pilipino kasi, most of the time, to see is to believe. Pag may problema na, saka nagkukumahog. Sila yung mga taong yon. Kaya nga nagiging successful sa mundo, yung mga taong risk taker eh. Yung tipong, okay na masaktan ngayon, okay na mahirapan ngayon. At least sa susunod, hindi na ako mahirapan. Parang ganito lang. Lahat ng tao gusto umakakit sa langit. Tama po ba? Gusto niyo po ba makakit sa langit? Alam niyo ba kung ano requirements? Kailangan niyo munang mamatay. So, ganoon din sa atin. Gusto niyo na magandang buhay, kailangan niyo muna mahirapan ngayon. Ang problema sa iba, complacent. Nandun na sa solusyon, kaya lang hindi na nakikita yung problema. Kaya ang kailangan po dyan, minsan kailangan nilang mauntog. Kailangan nilang madapa. Kailangan nilang munang mahirapan. Hayaan nyo lang muna sila. Kasi alam nyo po, sayang ang oras mo kapag mag-uubos ka ng oras sa kanila at energy na hindi nila nakikita. Basta ang gawin po natin, ipakita nyo lang po yung part ninyo. Oh, mens, ito. Kaya kailangan po ipakita lang natin sa kanila yung problema soon. Pero pag nagawa na yung part nyo tapos hindi pa rin sila umu-okay, hayaan nyo na siya. Pero huwag nyo aawayin. Kasi ang tawag doon, hindi pa nila panahon. Minsan kasi tayo, mas nakakatakot kasi yung mga bulag na gising. Yung bulag na may paningin. 'Di ba? Kaya maraming mga tao nasasayang ang opportunity kasi bulag hindi naman bulag. Hindi naman tulog, pero alam niyo 'yun, hindi malinaw sa kanila
hindi nila nabivision out ano yung potential, posible mangyari. So tayo, kaya natin gagawin siya, ang resulta natin minsan kasi para sense of urgency. Yung gagawin natin ngayon, yung gagawin natin bukas, gawin na natin ngayon. Nagkulang din sila sa habit kasi nagkaroon sila ng manya na habit. So kailangan dito baguhin natin 'yon. At minsan negative talaga 'yon, yung manya na habit. Na hindi naman sila typical at likas na tamad, pero pero kailangan po ay gawa tayo ng mga aksyon na pwede tayong mabago yung habit. Gawin natin masipag tayo. Ano po? So, yun. Isa sa mga nakikita ko po kung bakit hindi pa sila gumagawa at kumikilos ngayon, hindi pa sila aware. Hindi pa sila takot sa darating na panahon. Nandito na tayo sa solusyon. Yun po. Ayun po, Mentor Gab, thank you so much po. Ang laki po ng maitutulong nito sa hindi lang sa negosyo namin kundi sa leadership, character, tas pananaw namin. Pero gusto ko pa pong mag-isa pang question na kasi alam ko po mas marami na kayong karanasan compare sa amin kasi 8 years na kayo sa network marketing and isa sa mga top 1 sa dating network marketing nyo. Opo. Alam ko po matutulungan nyo kami sa mga ganitong sitwasyon na ano po yung mai-advise nyo sa mga tao o mga mentors na pinanghihinaan din o nakakaranas ng down moment, mga ganun po. Una po, mag-pray po kayo. Kasi hindi tayo pwedeng umasa sa lakas natin. Hindi tayo pwedeng umasa sa mga kakayanan natin kasi ano po yun, limitado po yun. Normal po yun. Kung nangyayari sa inyo yun, wala po kayong dapat ikatakot kasi normal po na nararamdaman ng tao yung downfall. Pero hindi ibig sabihin po na nakakaranas ka ng ganun is talunan ka na. Doon po, kasi ang downfall po kasi, pahihintuin ka muna eh. So, kailangan lang maging aware tayo. Bakit tayo kailangan huminto? Para mag-isip. Doon ka kailangan maging matalino. Kaya nga may downfall kasi para mag-stop ka muna sa ginagawa mo. Kaya tayo pinapa-stop sa ginagawa natin kasi para mag-pray. Ang kasagutan nun, hindi, yung iba kasi ang iniisip lagi, anong gagawin ko? Kailangan nangyari to. So may mga regret. Hindi, dapat itiwala mo sa kanya kasi siya ang bibigay ng sagot sa'yo. Hindi rin ako makakasagot nun, mentor. Ang makakasagot nun, siya sa'yo. Kasi siya nakakakilala sa'yo. Siya nakakaalam ng kahinaan mo. That's why, dun sa mga part na mahihina tayo, may mga papalakas. Kasi ang tao kasi, kagaya ito, yung sa akin, yung mga payo ko is about do sa experience ko. Pero may mga downfall pa rin naman ako eh. May mga kalungkutan, may mga nag-slow ako, nag-stop ako. Yun yung mga pagkakataon na kailangan mo ng lakas. At yung lakas malupit na lakas ay siya. Okay. So, adjustment, stop ka muna, pray ka muna, after po nun saka gagawa ng plano. Kasi mas malinaw kasi yung plano pagka galing sa kanya. Pinaka-basis natin sa kanya. So kung magkakaroon ka ng adjustment plano, di ba alam naman natin yung 4 pillars to success, di ba? 4 pillars to success. Decide. Halimbawa, na-downfall ka, nakaramdam ka na parang failure ka, stop ka muna, pray ka muna. After mo mag-pray, decide ka ngayon. Mag-decide ka. Ano yung decision mo? Tutuloy ka ba o hihinto ka na? So with the time na sinabi mo na tutuloy ka, yan, decide, planning. Sa planning kasi, ano yung goal mo? Kailangan malinaw sa iyo yung goal. Bakit mo itutuloy? Kahit nahihirapan ka na, kahit iniwan ka na ng mga downlines mo, kahit nag-stop yung mga downlines mo, tutuloy ka pa rin. Pero ano yung goal mo sa planning mo? Diba? Makabuo ulit na grupo. So kailangan accept mo yon. Ang problema sa iba, nagpa-planning pero hindi ma-accept yung mga nangyari. Kaya hindi maka-move on. So ang move on kasi nangyayari pag nagkaroon ka ng acceptance. Lahat tayo kailangan marunong mag-accept. Kasi kung hindi tayo marunong mag-accept, sino dito ang namatayan ng kamag-anak na hindi na naka-move on hanggang ngayon? Lahat may panahon yan, may heal yan. So kailangan i-accept mo muna kasi hindi mag-heal pag hindi ka nag-accept. So kung ano man yung dahilan kung bakit ka na-downfall, accept mo yun. Na nangyari yun. At nangyari yun kasi merong itinuturo sa'yo. Guys,
pag may mga nangyari sa grupo niyo at nasaktan kayo, ibig sabihin, hindi yun para sa kanila. Para sa'yo yun. Meron siyang training. Ang pinaka-best training wala po sa whiteboard. Wala po sa projector. Wala po sa slides. Ang pinaka-best na training is yung actual na nangyari sa'yo. Halimbawa, may napakinggan ka, inaktual mo ngayon, nasaktan ka, yun yung training. Kasi lahat po ng training, masakit. Lahat ng training, hindi mo gusto. So, pag may mga nangyayari sa buhay niyo po na hindi niyo nagugustuhan at hindi kayo masaya, hindi kayo komportable, training ang tawag po doon. Ang problema, hindi po, nami-misinterpret ng marami. Na kapag nasasaktan sila, nahihirapan sila, napi-failure sila, akala nila failure talaga, talo sila. Hindi. Training po yun, training. At sa training, walang income sa training. Proseso siya. So, kaya ka nasasaktan kasi inihahanda ka, piniprepare ka. Kaya ka nada-downfall kasi piniprepare ka. Pinapalakas ka. So, that's why, training, kasi sinasabi ko, ito, training to dahil training ito, hindi nyo magugustuhan yung maririnig nyo. Dahil training to, sasaktan ko kayo. Masasaktan kayo sa sasabihin ko, direct to the point. Kasi training nga eh. Hindi naman to motivation. Ang motivation, ang maririnig mo sa akin dito, yung gusto mo. Pero dahil training to, masasaktan. Ganon din sa buhay natin. Once na downfall ka, nasasaktan ka, tama po. Training po yun. Pinapatatag ka doon. At kapag nakalampas ka sa mga sakit na yan, sa training na yan, doon ka magiging immune. At pag naging immune ka na yun. Magiging tuloy-tuloy ka na. Kaya maraming hindi pa kumikita kasi hindi nagtutuloy-tuloy. Kaya hindi na nagtutuloy kasi sensitive, emotional pa sila. Ano po? So ngayon po, planning, kailangan alam mo, malinaw sa'yo kung bakit mo siya gagawin, ano yung gusto mo sa buhay. Tapos application. Yung sa application, doon papasok yung yung mga sakit. Doon papasok yung mga hindrance. So, mag-a-adjust ka po doon. Ano po? So, yun. Paulit-ulit lang. Huwag mong babaguhin yung decision mo. Ang babaguhin mo lang yung planning. Pag hindi nag-take effect yung unang planning, next planning. Planning ulit, planning. Tapos application, adjustment, observation, planning ulit. Hindi pa rin nag-take off. Planning ulit, application, action, adjustment, tapos observation. Hanggang sa yung hassle, yung mga hindrance, paliit ng paliit. Bakit? Nakakabisa mo na kasi yung mga failure. Nakakabisa mo na kasi yung mga yung mga sagabal. Yung mga kaya wala namang perfect sa una eh. Parang example, 'di ba? Example ko si Michael Jordan, 'di ba? Hindi naman magaling mag-shoot 'yan. Alam niyo ba na si Michael Jordan hindi naman basketball player 'yan. Baseball 'yan eh. Pero bakit gumaling siya sa basketball? Ang tanong, ilang milyong shoot kaya ginawa niyan? Kaya akala nila dati, di ba? Bawat tira, shoot. Hindi. Ang pinakamarami doon yung failure nun. Ilang beses siya na-shoot at ilang beses siya na-downfall. So, proseso po, Mentor Mark, yung pinagdadaanan nyo kung nada-downfall ka. Pero pinapatatag ka niyan. Sabihin, may kinukumpleto sa'yo. Ikaw po, para sa'yo po yun. Yung nararanasan ng team mo, huwag mo masyadong ipipersonalin. Ang tingnan mo, ano yung dapat ko matutunan sa mga nangyayari. Huwag pumawala ng pag-asa. Kasi mahirap po talaga ang IAM kasi yung resulta very rewarding. Sobrang laki kasi ng resulta na pwede mangyari sa inyo. Kaya mahirap talaga siya. Huwag yung sabihin sa sarili niyo pumadali to. Hindi naman to ulam eh. Hindi naman to bigas lang. Hindi naman to pambayad sa billing. Supercar, di ba? Mga mansion, mga travel, mahirap talaga siya. Hindi mo sa kung madali lang siya, hindi sana lahat tayo successful na. Yun i-accept natin yun. Pagdadaanan natin. Kaya lang naman tayo minsan nape-pressure kasi nagkakaroon tayo ng comparison sa iba. Huwag natin kumpara yung iba. Ano po, matagal na silang nag-accept, baka may mga ginawa sila last 5 years na hindi mo naman na-witness, hindi mo rin naramdaman. That's why sila ngayon, umaani na sila, nalampasan na nila yun. Kaya sa kanilang resulta yun, may ginawa na sila before. Yan po, men. Salamat. Thank you so much po, Mes. Sobrang laki ng maitutulong to sa amin lahat. Okay. Thank you po. God bless po. Ayan, thank you so much, Mentor Gab. Grabe, no? Sobrang daming learning, sobrang daming realization. And
From marami ka, ano yun, may ano, napuno ba mentors yung notes nyo, notebook nyo? Ang dami kong naisulat, no, from, sabi nga dito, marami gustong yumaman pero ayaw sumama sa proseso, di ba? Maraming ganyan. And, ano pa, yung habits na, sabi nga, pray and smile, sobrang dami kong naisulat. And, ito nga, ang sabi ni Mentor Gab, ano na lang, application. So, marami tayong nasulat, so dapat ma-apply natin. So, isa ako dun sa mga natamaan, no? So, yun, thank you, mentors. And alam ko, last na to, last question. Mentor. Mens, may isa pang question. Okay lang po ba? Sige lang po. Sige Okay lang po. po. Mentor Jingle, sige po. Pwede po kayo mag-unmute. Hello po, Mentor Gab. Yes po. Ang tanong ko lang po, kasi copper po ako, tapos 2 years na po ako copper. 2 Ano years. po ba parang tinatamad akong kumilos, parang wala akong inspired na kumilos, tapos may time na parang hindi ako naniniwala na totoong nangyayari to, parang bayad lang ata yung mga yun, kaya naging top mentor, or parang hindi totoo, parang kasi nagugulat ako dun sa mga result nila, na parang hindi naman ata totoong may kotse to, o nagka-kotse sa doon. Parang ganun po. Tapos parang, nalaki din po ako ng YouTube dun sa mga IM na nagtitraining. Parang ang dami pong requirements. Totoo po yun. Parang ang dami, parang hirap naman sa akin gawin to. Parang, ano ba yun, mamumulan pa pala ako ng sobra. Parang ganun. Pero ang gusto ko talaga mangyari sa buhay ko, yung talagang umasenso po, na talagang hindi na ako problema, mabayaran ko lahat ng utang ko, makatulong ako sa mga kamag-anak ko. Pero hindi ko magawa-gawa. Tapos pagka kumakausap ako ng tao, parang nahihiya ako na, ay baka hindi nga totoo to, baka mag-close yung company. Paano na lang yung mga na-recruit ko? Baka naman awayin ako, o anong gawin sa akin ng mga tao, tugurin ako sa bahay. Parang ganun, di ba? Parang baka pag na-hit na ng company gusto nila talaga makuha na pera, ganun, or na income, bigla ko silang mag-close. Yun yung natatakot ko din. Kaya parang nahihiya akong i-push yung sarili ko na mag-recruit ako ng tao. Parang ganun. Ano po ba yung a-advise niyo, Mentor Gab? Okay. Sige po. Thank you po Opo. sana. Ito po yung talagang kasama sa training po yan. By the way, bago ko po start, 2 years ka na pong copper? Years, And, July so hindi ka na po makakapag-upgrade? 15. Di na po. Pero, ang umaasa po ako na talagang pagka pinush ko talaga to, kaya kong gawin. Pero, kaya ko ring mag-upgrade. Kaya kong parang inaano ko na, sabi ni Sir Mark, Elementor Mark, na balang araw magbibigay si Press AM ng chance dun sa mga nag-copper, tapos gusto niya mag-upgrade kahit lampas na siya ng 1 year. Parang umaasa din po ako doon. Ganun po. Pero ang inaano ko po, sumali ako dito. Nung una, sabi ko, uy, maganda tayo. Kasi dati na rin po ako networker sa ibang company. Kaya lang, nagsasara sila. Alam niyo po yun, nagsasara sila. So, natatakot na ako na baka ito na naman, nagsara na naman to. Namumulan pa ako ng 100,000 noon, mga product lang, pero nagsara. So, nahihiya na ako, tapos natatakot na rin ako. Ang ginawa ko, nag-user na lang ako. Sabi, ay, user muna ako, baka magsara din to. Sabi ko gano'n. So, ano po ba yung maiaano nyo na talagang hindi ba talaga ito magsasara? Or yung gusto ko kasi magkaroon ng totoong magiging matatag ako, or magiging matatag yung paninindigan ko na talagang kakapit ako dun sa president, na talagang hindi niya isasara to. Eh, may mga narinig din ako sa YouTube na mga paninira sa IM. Yun. So, sabi, didimanda nga daw po yung naninira. Tapos, di ba po? Kasi siyempre tayo, search tayo, di ba? Bago tayo pumasok na ibuhos talaga natin buong buhay natin dun sa company. Siyempre, i-search muna natin, di ba po? Kung sayang din yung pagod natin, sayang din yung pera. Puhunan kasi yan puhunan, pera, pagod, panahon.
Kaya, kumbaga, nag-aano talaga ako. Hindi talaga ako satisfied kasi sa totoo lang po. Kaya hindi talaga ako nagpo-push. Hindi talaga nagpo-push. Oo. Ano po mai-advise niyo sa akin, sa mentor? Mentor ko. Okay. Thank you po. Okay. Ayan. Sige po. Mentor, kasi parang inaantay mo na magsara ang IAM eh. So, so dahil inaantay mo magsara ang IAM, ang dami nang yumayaman. Ang dami na nagbabago ang buhay. Yan po yung hindi kita masisisi, Mentor Jingle, kasi ano po nakakulong ka doon sa tinatawag na trauma. Ano po, mayroon kang experience na hindi ka makamove on. Dahil hindi ka makamove on, hindi nagiging progressive yung yung mindset mo. Hindi ka naghahanap ng mga positive output, mga positive na nangyayari. Hindi mo matanggap sa sarili mo yung positibong nangyayari sa I am. Kasi ang ina-accept lang ng utak mo is yung negatibo. Dahil kahit given na sa'yo na positibo yung nangyayari, nagdududa ka pa rin. Kasi ang ini-entertain mo pa rin yung mga YouTube na nakakasuhan si I am, may mga ganito. So, nada-divert. Instead na makakita ka ng opportunity, nada-divert. That's why, nasasayang na yung oras mo. 2 years ka na dito, dahil nabubuhay ka dun sa duda at sa takot mo, nasasayang na yung oras mo, tapos hindi dumadaan yung opportunity sa harap mo. Nalalampasan ka lang. Hindi mo nagagrab. Kasi yung mindset mo, Ma'am Jingle, nabuhay sa takot, nabuhay sa duda, which is hindi kita masisisi kasi nga may trauma ka. Pero kung hindi mo babaguhin yan, baka magsisi ka pagdating ng panahon. Kasi lahat naman ng company nagsasara. Wala namang company na hanggang paghuhukom nandyan. Even ako, ang vision ko sa sarili ko, alam nga namang 70 years old na ako. May tungkod na ako, may diabetes na or pilay na or nakahiga na, lalo nagne-network pa ako. Hindi naman habang buhay. Ang networking kasi para sa kaalaman nating lahat, ano po, pinalitan lang natin yung trabaho natin sa employment. Kasi nakita natin ang employment, worse talaga siya. Nauubusin niya yung oras niya. Pagdating ng panahon, 65 ka na, magre-retired ka na, wala ka pa rin natanggap na magandang benepisyo, hindi ka rin yumaman. So doon tayo natakot eh. Yun yung awareness natin eh. Yun yung urgency natin eh. Na kung magtatrabaho tayo at the age of 65 years old, mag-a-apply ba ulit ako? Another 65 years old. Nakakatakot yun. Oras, mauubos natin. So kaya ang nakita natin solusyon, network marketing. Kasi ang network marketing, talagang mahirap, marami requirements. Pero kaya niyang paiksiin yung 65 years old. Pwede kang kumita dito ng pwede mong pagtrabahuhan ng 300 years, 500 years, pero pwede mong kitain ng 10 years. Baga parang natipid natin yung oras sa network marketing. Kasi yun nga, yung may promise na passive income. So, kaya lang, nasa networking ka na, kaya lang parang nasa rat race ka pa rin. Kung may rat race ang employment, meron ding rat race ang tinatawag na rat race ang network marketing. Ano 'yon? Yung rat race natin, yung tipo, nandito na tayo nandito na tayo sa potential. Pero paulit-ulit ka pa rin nasa comfort zone mo. Ang comfort zone mo ngayon, Ma'am Jingle, is yung takot mo. Wala kang ginagawa, wala kang sinisimulan. 2 years ka na po dito. Although nung una na-inspire ka, pero later on bumalik ulit yung takot mo. So I think Ma'am Jingle, bago mo siguro i-focus yung sarili mo kung paano mabayaran yung utang kasi nape-pressure ka na doon eh. Bago ka pumunta doon sa problema mo sa buhay, I think kailangan niyo munang ayusin yung mindset mo. Huwag ka pumabuhay sa takot. Kailangan niyo mag-move on diyan. Kasi kapag hindi ka na move on diyan, wala ka talagang sisimulan. So, tingnan niyo po positibo na yung nangyayari, ang dami na magkakaresulta. Even nga ako na may resulta na, nabubuang sa may mga resulta kay IAM eh. So, kayo po hindi niyo makita yon. Yun yung sinasabi ko kanina, na kahit dilat po kayo para kayong bulag, kahit gising kayo para kayong tulog. Kasi, ang ganda na nakikita namin, pero parang hindi kayo belong, hindi niyo nakikita yung mga nangyayari. So, hindi po ako sa inyo na parang
may konting ano po sa inyo na hindi ako galit sa inyo gusto kitang tulungan. Gusto kitang makausap personal kasi may aayusin ako sa iyo. Oh. Ah, wag po kayong mag-alala sa company. Hindi mo po problema 'yun. Hindi mo po problema yung kung magsasara siya o hindi. Ano po? Ang problema niyo po yung sarili niyo po. Imagine mo kakaantay niyo magsara ang company. Wait lang, nawala yung aking signal. Kakaantay niyo magsara yung company. Nauubusan na kayo ng opportunity. Nasasayang oras ninyo. 'Di ba? O kagaya noon, opportunity. Ano ka na 2 years ka na tapos 5-6 ka pa rin, yung upper ka pa rin. Nasayang yung opportunity na 'yon. So, kailangan po ang mindset natin, huwag tayong ma-inspire sa resulta lang. Alamin natin yung pinagdaanan nun. Proseso. Ako, kinilala ko mag-imbestiga ka rin po. Mag-imbestiga ka sa kabilang side, Ma'am Jingle. Huwag ka mag-imbestiga doon sa negative side. Kasi ang pinapanood mo po yung YouTube na kakasuhan si press, ganito. Kasi yun yung takot mo eh. Doon ka nakakulong eh. Mag-imbestiga ka naman sa positive side. I-research mo yung mga compliance. I-research mo yung mga awards. I-research mo yung mga legalities. I-research mo yung history. I-research mo yung mga changes kung meron ba. Doon ka po mag-focus. Ang mindset mo, Ma'am Jingle, punuin mo ng positibo. Kasi tinuturo namin yan sa mga yung mga hopeless. Diba, walang-wala na. Huwag kang titingin sa huwag kang magkakaroon ng comparison sa iba. Ang tingnan mo yung natira sa'yo. Kasi pag lagi nating titingnan yung meron sa iba tapos wala tayo, doon nagkakaroon ng insecurities. Ang tingnan natin yung ano meron sa'yo. Para sa atin, huwag tayong tumingin sa labas. Ang tingnan natin ano meron sa I am. Kasi kung lagi kang titingin doon sa nangyari sa'yo past, ay talagang makaka-affect ng malaki sa'yo yan. At ang isa sa nakita kong nasayang sa'yo oras. Wala naman yan eh. Yung 5,600, hindi naman yumaman si Pres doon eh. 'Di ba? Pero ang intention ni Pres kung bakit siya nagtayo ng IM para sa atin eh. Yun yung hindi natin nakikita minsan. Huwag nating isipin na kaya tayo sumali dito kasi baka yumaman si Pres o ganun. Huwag. Kasi si Pres mayaman din. Tayong problema eh. Tayong nangangailangan eh. Ano po? At hindi tayo author para doon. Hindi tayo authority para doon. Ang may authority na mag-question kung magsasara o hindi ang company, gobyerno, hindi tayo. Ang part natin is yung sa atin. Yung problema natin is yung utang natin. Yan, diyan kayo mag-focus, ma'am, sa utang mo. Doon sa mga hindrance, sa mga burden mo ngayon. Paano mo susolusyonan yan? At ang unang solusyon diyan, hindi yung hataw kasi yung hataw susunod lang yan eh. Ayusin niyo po yung mindset niyo, Ma'am Jingle. Positibo. Yan, sabi ko kanina. Ipag-pray niyo po yan. Kung hindi kayang gawin ng tao yan, hindi mo kayang gawin sa sarili niyo, ikaw po makakagawa niyan. Ayun lang po. Thank No you. offense, ma'am. No offense, Opo, ma'am. opo. Ano po wala. Opo. Opo. Ano, Payo lang. Pagmamahal po natin kayo. Opo, dapat nga po masaktan ako sa mga salita para yung alam mo minsan yung mga sakit na salita yan yan yung nagpupush sa akin na nagkumilos, 'di ba, sa tao na kumilos na kailangan mong matuto or 'di ba, kasi pag puro magaganda yung mga sinasabi, puro maganda, parang wala lang, 'di ba po, no? Parang hindi ka ay gano'n lang pala, mas maganda yung gano'n po yung talagang katotohanan na kahit masabi nga Tama. that truth hurts, kumbaga okay lang po yun basta ang mahalaga na ano kayo na kumbaga nasabihan ko kung napagalitan kayo ng mother niyo gano'n or ng magulang, 'di ba po? Mas maganda po kasi mas matututo ka do'n. 'Di ba po? 'Yun lang po. 'Yun medyo naliwanagan na po ako ng konti. Thank you po sa sa explanation or sa mga po, sa mga sermon. Thank you po, Sir Gab. Sana po magkita po tayo personal. Opo. Thank you po. Sige po, salamat po. Mentor Jingle, ask ko lang kung nakakapunta ka ng office, sa main office. Nakapunta lang po ako noon nung siguro 2 times lang po. Tapos nakita ko si Mentor May, nagpa-picture pa ako doon eh.
So, Mm. oo, tapos so ano, yung kinuha ko rin yung ID ko, doon lang po ako nakapunta, siguro 2 times lang. Pero dito po sa San Jose, lagi po ako dito nag-PPO ng ng product. Mm. Ayun, mens, advice ko lang din, mens, mas maganda rin kasi na makapunta ka talaga din sa main office. Kasi kung sa positive lang, ang dami doon. Lalo pagka Friday and Saturday, ang dami ka ng cheque. No? Kasi kung parang ang feeling mo is parang, tawag dito, yung nadadown ka, parang walang nangyayari. Punta ka ng Friday and Saturday kasi doon, 'di ba may tinatawag tayo na mamiso, hindi tayo, ibig sabihin nun yung maghingi ka ng advice or ng tips dun sa mga mentors kasi yun naman din yung maganda, Mentor Jingle, dito sa I Am Worldwide. Kahit mga crossline, hindi mo ka-team, magsishare sa'yo. Like yan, si Mentor Gab, hindi naman natin siya ka-team, di ba? Hindi natin siya downline or upline, pero nag-share siya ng tips. So, ang gawin yung pinakamainam din, yung association, di ba? Yung kung sino kasi yung nakakasama mo, malaking factor din yun, yung environment. So, alam ko nag-work ka, Mentor Jingle, kasi doon lang din na-open yung mindset ko. Nag-start din ako kay I Am Worldwide dito as part-time. So, pag rest day ko talaga, pumupunta ako ng office. Tapos, sumasama ako sa mga mentors talaga na positive din. Huwag ka sasama sa mga negative, positive pa rin talaga. So, dun sa I Am Worldwide, ang dami doon. Katulad ngayon, Men's Jingle, no, kung wala kang pasok, Unity Day ngayon. Sobrang ang ganda ng ginawa ni I Am Worldwide na bagong system natin sa training, Unity Day. Ang daming nagsishare doon. Ang daming top mentors din na umaattend. Mamiso ka sa mga mentors, even sa mga car achiever, may inspired ka eh. Iba-iba yung story. Kasi tama si Mentor Gab, minsan hindi natin nakita dun sa mga top mentors yung proseso na tinatawag, no. Share ko lang, Mentor Jingle, no. Nung nag-uumpisa ako, nag-check kasi ako ng picture. Hindi ko namalayan, mayroon pala akong picture doon nung nagtatrabaho pa ako, si Mentor May. Nakita ko yung picture ni Mentor May. Hala, si Mentor May to. Ang layo ng itsura ni Mentor May ngayon. At saka nung nag-umpisa ako, ang layo din pa ng itsura niya. Yung haggard na haggard, yung damit hindi mamahalin, hindi naka-Gucci. Mas maganda pa siguro yung damit moments pag punta ka ng office. Sobrang layo talaga, no? Kumbaga, yun din, kailangan mo lang din talaga na maging positive dun sa sinasabi din ng mga sa trainings, attend ka sa office. Iba kasi yung impact means ng offline sa online. Siguro yung mga nasa abroad, syempre hindi naman natin kumbaga ito kasing online talaga para to dun sa karamihan, para dun talaga sa mga nasa abroad natin. Then sumisit in lang naman din tayo talaga dun sa mga nasa Pilipinas, mga provinces na malalayo para at least makaka-attend pa rin sila ng mga trainings. Pero tayo dito na nasa Metro Manila or provinces na kaya naman lumuwas, mas maganda talaga pumunta ng office. Okay, kaya binabalik din po talaga yung offline, yung kung papansinin nyo yung Unity Day natin, wala nang training, wala nang live kasi ang goal, ikaw mismo pumunta ka ng office. Yun. So maganda means mamiso tayo, maghingi ka ng tips kasi sobrang mababago yung mindset mo doon. Tapos i-advise ko na lang din means yung copper. Sabi nga ni Mentor Gab, wag mong mamaliitin ang copper dahil sa copper maraming yumaman. So meron akong leader means, share ko lang din, meron akong leader dito after 3 years bago niya, kung ikaw 2 years ka na, siya 3 years bago niya na mindset na i-workout si I Am Worldwide. And good news po, no, kahit copper siya, nag-suffer pa siya. And ang naging purpose niya is marami siyang matulungan. Ang focus nga niya sa health kasi meron siyang cancer before. Pero ang naging purpose niya is marami siyang matulungan na kagaya niya na kahit copper lang, okay lang. No? Ang goal niya, marami siyang matulungan. So ngayon, ang ginawa niyang, ang tips ko lang din po dun sa katulad niyan, copper ka po, ang pwede mong gawin is kung meron ka namang asawa or anak na pwede mong ma-join para pagtulungan nyo. No? Yun kasi yung ginawa ni Ate Mini. No? Yung mama niya, willing din na gawin yung negosyo. So dalawa silang wino-workout niya yung account ng mama niya.
tinutulungan niya yung mama niya kasi senior na pero nakakapagpapiin din yun. Kaso hindi teki yung mama niya. So pagka may mga silver pataas, dun yun nilalagay dun sa mama niya. So yun yung isang way na pwede mong gawin. Pero prepare mo pa rin yung account mo kasi tawag dito, may DR naman po para makapag-rank up. Familiar po kayo doon, mens? Meron po tayong training sa ganun. Through DR, ganun po yung ginawa ni Ate Mini. Kaya Opo. account niya naging gold. Wala nga lang just for you bonus. Okay Okay? lang po. So, yun. If in case po na need nyo ng help, kasi medyo mahaba-haba, tama nga si Mentor Gab, medyo marami pa tayong mapag-uusapan, kailangang upuan. So, pero yun, thank you so much again, Mentor Gab. Sobrang blessed po kami sa araw nyo. And naniniwala po ako na isa po talaga kayo sa magiging top mentors ng IM Worldwide. Grabe po yung mindset nyo. Sobrang ibang-iba. Ayan, so back to our host. Ayan, pag-pray po natin si Mentor Gab, Mentor Mary Grace. Ayan, thank you so much po Mother Naomi and thank you again po Mentor Gab. So mag-ano po tayo no, mag-end na po tayo ng prayer. Pwede po ba kay Mentor Nene? Kaya po mag-closing? Mentor Nene? Opo. Ayan. Yes po. Sige po. My Opo, pleasure thank you po. po. Good morning po. Amazing morning po, Mentor Gab. Ang dami ko pong natutunan. Ang dami-dami po. Thank you so much po. Let us pray po. Let's bow our head po. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na marami kaming natutunan. Salamat po kay Mentor Gab, Panginoon, na i-share niya sa amin ang kanyang karunungan. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na mai-apply namin ito, Panginoon. Hindi lamang namin narinig, kundi isagawa namin, Panginoon, upang ito ay makatulong sa amin sa paglago ng aming kaisipan, sa paglago ng aming kabuhayan, Panginoon. Maraming salamat sa platform na ito, Panginoon, na marami ang natutulungan na mabago ang buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa inyo po ang papuri, Panginoon. Magamit namin ang lahat na natutunan namin sa araw na ito. Maraming salamat din po sa mga mentors namin na nandito na patuloy, lalo na kay Mentor Naomi, Panginoon, na hindi nagsasawa na mag-invite upang matutunan din namin ang aming mga maririnig. Salamat po sa inyo po ang papuri, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Ayan, amen. Ngayon po, thank you po. Pwede na po tayo mag-unmute at mag-thank you po kay Mentor Gab. Thank you po, Picture po Mentor muna tayo, Gab. Miss. Yes, picture Ay, po muna tayo. Mentor sorry, Gab. picture po Diba? muna. Maraming God salamat bless you po. Guys, picture po Bless. muna. everyone. God Wait lang. bless. Picture lang po muna, men. Picture. Picture tayo mga Miss. Ayan, naka-spotlight na po si Picture muna, Mentor. picture. Salamat, Mentor Gab. Okay, mabilis lang to. Ayan. Pisan po. 1, 2, 3, smile. Teka lang, picture lang. Ayan, sama ko si Mentor Mary Grace. Ayan, Miss, add spotlight kita. Ayan, so 1, 2, 3, peace and smile po. And gallery review po tayo mga Miss. Saka mag-open cam po. So, open cam po tayo. Ayan, para makita tayo lahat sa picture. So, ayan. So, ang ganda, open cam po lahat, no? So, ayan, 1, 2, 3, smile. Okay, second slide tayo. So, congratulations everyone. So, we have 4 million participant, no? So, ayan, 2 slides tayo. So, may naka-open cam pa rin po dito. So, hold on lang. 1, 2, 3, smile. Okay, ayan po. So, pili na tayo magpasalamat sa ating napakalupit na speaker, kay Mentor Gab. Thank you so much, Mentor Gab. Thank you, everyone. Thank you po. Mentor Gab. Mentor Gab, God Bless. bless Bye-bye. Mentor Gab. Mentor Naomi. Mentor Thank you so Sa much. host. Thank you po, everyone. Thank you, Everyone Mentor that Naomi. Thank you po sa lahat. Thank you po. Bless po. Thank you, Mentor Gab. Opo. Thank you, Salamat ng everyone. marami po sa inyo. God bless Mentor Gab, miss tayo.